Matinding pressure ang hinaharap ngayon ng OKC Thunder. At alam ni Steph Curry ang sitwasyon ng Warriors. Golden State may napapansin sa team kung wala si Curry sa loob ng court. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Walang ibang koponan sa NBA na may mas matinding pressure ngayong season kaysa sa Oklahoma City Thunder pagdating sa championship run. Nabigla sila ng Dallas Mavericks nung nakaraang playoffs at ngayon hawak nila ang best record sa buong liga. Nasa MVP level ang laro ni Shai Gilgeous-Alexander at ang batang core na nabuo ni Sam Presti gamit ang napakaraming lottery picks ay sa wakas nagkakabunga na, gaya ng plano nila mula't simula. Pero, gaya ng kasabihan, hindi sa papel lang napapanalunan ang kampyonato at dito papasok ang potensyal na bangungot sa first round, ang Minnesota Timberwolves. Oo, posibleng sila ang maging pang-8 seed kapag natapos na ang regular season. Ang hirap nun, 'di ba? Pero gaya nga ng kasabihan, para matalo ang pinakamahusay, kailangan mong talunin ang pinakamahusay. Ang Thunder ay dapat tanggapin ang hamon. Hindi rin gaanong nasubukan ang Boston noong playoffs noong nakaraang taon. Ang pagdaan ng OKC sa isang gauntlet sa West ay maaaring maging deciding factor para sa buong championship run nila. Oklahoma City Thunder posibleng maging battle-tested kung manatili ang kasalukuyang NBA standings. Kailangan malinaw sa Thunder, NBA Finals appearance lang ang dapat nilang itarget. Ang core nila ay ilang taon nang sabay-sabay lumalago at taon-taon ay gumagaling. Ngayon healthy sila at mainit ang laro. Syempre, gugustuhin ng kahit sinong team ang madali ang ruta sa playoffs. Pero kung haharapin nila sa finals ang Boston o Cleveland, baka pa nga maging disadvantage kung hindi sila naging battle-tested bago dumating doon. Ayaw mo ring mapunta sa isang cupcake run, madaling kalaban sa unang rounds, at biglang harapin ang isang mainit na team na kayang pabagsakin ang Cavaliers o Celtics. Kaya kung makakatapat nila si Anthony Edwards at ang Timberwolves sa unang round, yakapin na nila yun. Gawin nila itong motivation. Kung tutuusin, kailangan din ng NBA ang isang serye tulad nito, dalawang future faces of the league sa isang intense na matchup. Si Edwards ay natalo sa Western Conference Finals kontra Dallas noong nakaraang taon, kaya siguradong gigil yan, lalo na laban sa top team sa West. Pero kung ang Timberwolves ay mapunta sa play-in at maging pang-8 seed, tapos sila agad ang makalaban ng Thunder, pwede yung maging reality check. Pwede ring maging perfect spark para sa isang team na marami pang gustong patunayan. Kung malalampasan ni SGA at ng Thunder ang Timberwolves sa first round at makatawid pa sa mabigat na Western Conference Playoffs, sila talaga ang magiging pinakamalaking banta sa Boston para sa second straight title nila. Ano sa tingin nyo sa OKC mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang isyong pangunahing dahilan sa pagiging mediocre ng Warriors sa kalagitnaan ng season na mahusay na naayos sa loob ng 2 buwan mula nang dumating si Jimmy Butler ay nagkaroon ng unang pagkapunit nitong Huwebes ng araw. Sa unang pagkakataon mula nang dumating si Butler, nabitawan ng Warriors ang isang double-digit na lead sa ika-4 na quarter nang maipasok ni Harrison Barnes ng San Antonio ang game-winning 3-pointer na nagpadapa sa Warriors sa 114-111. Pagkatalo sa Spurs, isang pagkatalo na maaring gumambala sa kanila sa natitirang bahagi ng season. Ang pagkatalo, pangalawa sa huling 3 laro ng Warriors, ay nagbagsak sa kanila mula ika-6 hanggang ika-7 pwesto sa Western Conference standings na may 47-33 record. Nasa hukay na sila ngayon na pilit nilang iniiwasan ang quicksand ng NBA play-in tournament. Alam namin kung nasaan kami, sabi ni Stephen Curry. Alam namin na bawat laro ay mahalaga. Mahalaga na ito nitong mga nakaraang 2 linggo at marami na kaming nagawa para bigyan ang sarili namin ng tsansang umangat, lalo na kung saan kami nagmula bago ang trade deadline. At itong 2 huling pagkatalo sa home, masakit sa magkaibang dahilan. Mabilis na naging malinaw na isa pang hadlang sa panalo na noon ay na-neutralize ni Butler ay muling lumitaw. Kapag nakaupo si Curry, nawawala ang lead. Nangyari ito sa ika-2 quarter nang mawala ang 9 na puntos na advantage sa loob lang ng 3 minuto. Muli rin itong nangyari sa ika-4 na quarter nang ang 12-point lead ay lumiit sa 4 sa mas mababa pa sa 3 minuto. Di kami makakuha ng stop, sabi ni Draymond Green. Di kami makapasok sa maayos na opensa, di rin makadepensa. Umupo si Curry ng 6 na minuto sa first half at 5 minuto sa second half at ang San Antonio ay may naging +16.
sa loob ng 11 minutong iyon. Yun ang naging susi ng laro simula ng pangalawa at pang-apat na quarter, sabi ni Coach Steve Kerr. Maganda ang nilaro namin sa first at third quarter, pero sa simula ng second at fourth, nilampaso nila kami. Sa ika-apat na quarter, sinunog ng Spurs ang depensa ng Golden State sa pamamagitan ng 38 puntos na may 72.2% shooting from the field at 70% from the 3-point range. 3 turnovers in the last 2 minutes and 11 seconds ang nagbigay ng sapat na pagkakataon sa San Antonio na tapusin ang laban. Di lang yon nangyari sa fourth, sabi ni Green, na may 2 turnovers sa dulo. Nangyari na yan sa ikalawang quarter. Sa dulo ng first quarter at second quarter, nagsimula na tayong magbigay ng straight line drives. Nahanap nila ang rhythm nila. Yun ang nangyari. Nakabawi tayo ng lead pero di mo pwedeng basta-bastahin ang mga laro. Nagtapos si Curry na may game high na 30 puntos, habang si Butler ay may 28 puntos, ang kanyang highest total bilang Warrior, kasama ang 13 puntos sa ika-4 na quarter. Kahit na ayos ang opensa ng Golden State, hindi ito nasabayan ng maayos na depensa. Masakit lalo ang pagkatalo na ito dahil laban ito sa isang Spurs team na nasa ika-13 pwesto at halos wala ng saysay ang season matapos matalo sa 8 sa huling 9 na laro. Bukod pa rito, pumasok ang Warriors sa ika-4 na quarter na may 12-point lead bago sila nadomina sa 38-23 in the last 12 minutes. Ang huling beses na na-choked ang Warriors sa katulad na lead ay noong Pebrero 5, 3 araw bago ang debut ni Butler, nang matalo sila ng Jazz matapos mawala ang 11 kalamangan na puntos sa loob ng wala pang 3 minuto sa Utah. Parehong pagkatalo ay dahil sa pagkukulang sa depensa. Gayunpaman, ang Warriors ang may pinakamagandang depensa sa buong liga mula nang dumating si Butler. Kapag leading ka ng 12 sa ika-4, ang depensa mo ang magiging susi para mapanatili ang lead, sabi ni Curry. Wala akong pakialam kung makashoot ka o hindi. Di mo pwedeng bigyan ng buhay ang kalaban at magbigay ng 38 puntos. May tsansa pa rin ang Warriors na makuha ang top 6 seed sa West kung mananalo sila sa huling 2 laro. At kung mananalo ang Minnesota sa Memphis sa Biyernes, babalik ang Warriors sa ika-6 na pwesto. Kung ang Grizzlies ang manalo, isang laro ang lead nila sa Golden State, ngunit hawak ng Warriors ang head-to-head tiebreaker. Ang Grizzlies ay pupunta naman sa Denver para harapin ang Nuggets sa Sabado bilang ikalawang laro ng kanilang back-to-back set. Kung matatalo ng Warriors ang Portland Trail Blazers sa Sabado at ang Los Angeles Clippers sa Lunes, matatapos nila ang season na may 49-33 record. Lampas sila sa Timberwolves na may 34 na pagkatalo at malalagpasan ang Memphis kung matatalo ang Grizzlies sa isa sa huling laro nila. Pero wala na sa kamay ng Warriors ang kapalaran nila. Nilagay nila ang sarili nila sa isang posisyong pilit nilang iniiwasan. Ang ipagdasal na lang nila ay may matalo sa mga teams sa itaas nila at malaking posibilidad yun dahil napakahirap ng mga laban nila kumpara sa Warriors. Ano sa tingin nyo mga kaibigan?